Nakakatuwa po to kasi isang kutsara lang nito talagang mapapaganda nyo na. So ayan yung gagamitin natin, and yan, lalagyan nyo lang po. Healthy yung roots nila, tapos healthy yung kanilang mga leaves, walang sakit. And bakit nga ba natin dinidilig, no? Kasi po unang-una po yung mga iba't ibang bakterya dyan sa inyong mga lupa, at ang mangyayari po niyan ay... Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, may ibibigay ako sa inyong garden tips na talaga namang makakatulong po sa inyo para mas mapalago, mapaganda, at syempre mas mapalusog ang inyong mga alagang halaman. Ano kaya yung garden tips na yan? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, bibigyan ko kayo ng isang garden tips na maaari nyo pong gawin sa inyong mga halaman. Actually, nakakatuwa po to kasi isang kutsara lang nito talagang mapapaganda nyo na, mapapalago, at syempre magiging healthy yung mga plants nyo, no? Ano kaya itong tinutukoy ko, no? Ito pong hydrogen peroxide or H2O2. Alam naman natin na ito madalas nating ginagamit po sa mga first aid, tulad po ng sugat. Yan, ginagamit natin siya as disinfectant, Pero ngayon, gagamitin natin siya sa gardening purposes, Ano nga ba yung gagawin natin? Pero hindi po basta-basta ito yung ilalagay nyo na isang kutsara, o gagamitin. Ang gagawin po natin ay meron tayong solution na gagawin, or mixture. Haluan po natin to ng tubig. Kasi po, kapag ito po yung direkta nyong ginamit, may mga halaman po na sensitive yung dahon, Huwag nyo po siyang itry na direktahin, kasi baka maaring masunog or baka maaring magka-problema yung dahon niya, Ngayon pong araw na to, pakita ko sa inyo kung paano yung pagtitimpla nito at paggamit, Kaya samahan nyo ako. So ayan, nagsimula na tayo. Actually, itong hydrogen peroxide, matagal ko na po yung ginagamit sa aking garden. Ano nga ba pinaggagamitan natin ito? Unang-una po, kapag halimbawa pong meron akong mga maduduming mga paso, clay pot, ito po yung pinanglilinis ko. Mas mabilis pong maklag yung mga barado na part dun sa ating mga clay pot. Kasi alam niyo naman yung mga clay pot, porous yung kanyang materyales, nakakapasok dyan yung hangin, mas maganda po. And even po doon sa mga materyales natin, panlinis, yan, sa mga pangbungkal, pwede rin po yan, para hindi kapitan ng mga fungus and bacteria. Pero aside from that, ito po, magandang idilig sa mga halaman, Mamaya po, explain ko sa inyo yung benefits niya, kapag pinandidilig natin. Pero pakita ko muna po sa inyo kung paano yung ginagawa kong timpla, Dahil nga po, itong hydrogen peroxide, minsan nasubukan ko na ginawa ko siyang foliar spray, pang spray. Tapos, ito mismo lang yung ginamit ko. May times po na nasunog yung dahon, Usually po sa orchids tsaka sa peace lily. Yan, nangyayari po yan. Or hindi ko pa alam kung ano pa ibang halaman, Pero para safe po tayo, kailangan haluan po natin ng tubig, Kumbaga, patatabangin po natin yung timpla niya. Isang kutsara lang po yung ginagamit ko sa isang litrong tubig, So ito ay 1.5 liters. So yan, 1 liter lang, hindi punong-puno. Gagawin natin is lalagyan po natin siya ng isang kutsarang hydrogen peroxide, So ayan yung gagamitin natin. And yan, lalagyan nyo lang po ng hydrogen peroxide, isang kutsara, yung inyong yan, isang litrong tubig. Tapos yan, pwede na po nyong gamitin yan, At maganda na po yung magiging resulta nito, Ayan, isarado natin ganyan. Tapos, yan, alugin natin, Alugin natin. And ayan po, pwede nyo na pong ipangdilig, Mamaya po, ididilig natin to sa ating halaman. Pero kung maramihan naman po
Yan, katulad po nito, isang galon. So, 4 na litro yan. 4 na kutsara po ng hydrogen peroxide yung ilagay nyo, no? So, ayan, titimplahan natin to ng 4 na yan, na kutsara. So, ganun lang po, adjust kayo, no? Kapag halimbawang mas maraming tubig, syempre, mas maraming hydrogen peroxide yung gagamitin natin, ano? And, para maging effective. So, 3 na yan. And last, pang-4. So, yan. Tapos, hahaluin lang po natin. Napakasimple lang po nito, no? Mekos-mekos nyo lang na ganyan. Tatay, nagme-mekos-mekos dito, no? So, yan po. Okay na yan. And sa mga maramihan pong tanim, pwede nyo nang idilig. Tara, samahan nyo ko. Ididilig natin to sa mga halaman. Tapos pag-usapan natin yung mga benepisyo nung tinimpla natin. Ano, kung bakit sila maganda sa halaman. Kung ano yung naidudulot nila. No? At iisa-isahin natin yan. Tara, samahan nyo ko. So, ayan, magdilig na tayo. No? Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo naman pong gamitin yung talagang matapang. Ano? Pero, kung gagawin nyo po yun, wag nyong idilig sa dahon, ano. Dito lang po sa mga ganyan, sa mga lupa, diyan nyo po idilig, ano, kasi nga may mga dahon na sensitive po, ano, pagdating dyan sa mga hydrogen peroxide natin, ano. Pero ano nga ba, no? Sige, magdilig na tayo. Yan, yung mga kalegium ko, ganyan yung ginagawa ko dito sa ating yan, kalegium, dinidilig ko yan. Even sa aglonema, pwede yan. Philodendrons, pwede yan. And bakit nga ba natin dinidilig, no? Kasi po, unang-una po, yung pag-eliminate po nito, no, ng root rot, ano? Ibig sabihin, kapag halimbawa pong dinilig nyo yan sa halaman at nakadilig yan dun sa pinaka-soil, kagandahan po niyan is natatanggal yung mga fungus, ano, na nagiging sanhi po nung root rot na tinatawag. Sinusupport din po nito yung growth at yung healthy roots, ano, ng isang plant. Kasi po kapag halimbawa nadilig to dun sa mga lupa, matatanggal po niyan yung mga iba't ibang bacteria dyan sa inyong mga lupa, at ang mangyayari po niyan ay magiging healthy po yung roots. Isa pa po, mas marami pong oxygen ito, no? Kasi from H2O2, maraming oxygen yan, ano, hindi lang isa, 2 oxygen, yan yung talagang bilang yan, ano, so nadodoble. Ibig sabihin po, pag mas maraming oxygen, mas maganda po yan sa rooting system ng plants, ano, mas nade-develop po yung bagong roots, no. Ini-eliminate po nito yung fungal infections, ano, at tinitreat niya po yung fungus infestation sa halaman, ano. Sabi ko nga po sa inyo, ini-increase niya yung oxygen, kaya mas maraming oxygen sa plants dun sa kanyang roots, mas maganda po, ano. Nire-repel niya po yung mga peste, no, na namamahay po sa ating mga halaman, no. So pag diniligan nyo yan, safe na po yan, no, doon sa mga insect and pest na maaaring magpunta po sa inyong mga halaman. At dahil nga po pinapatay niya po yung mga bacteria at saka po yung mga fungus, ano, doon sa soil, ito po yung responsable, no, sa pagkabulok ng ugat, ano. Kaya po nananatiling maganda yung rooting system. At pag maganda yung rooting system ng plants, mas maganda po yung tubo ng dahon, mas kumakapal po, mas lumalago, mas lumalaki yung napoproduce na mga dahon ng ating halaman. At kapag halimbawa po yung inyong mga halaman bagong lipat, merong transplant shock na tinatawag, maganda rin po yung gamitin, ano, dahil po nire-restore nito yung oxygen na tumutulong po, no, para ma-remain yung mga roots at makarecover ng mas mabilis po, ano, yung mga bagong tanim na halaman. Ito po, maaari nyo rin gamitin po, no, sa pag-germinate ng seed, ano, kasi po minsan, halimbawa, meron kayong mga buto na gustong mabilis na mag-germinate, gawin nyo lang po, ibabad nyo po dito ng ilang oras, no, mga 2 oras, pwede po yan, ano. At kung halimbawa naman po
meron kayong halaman na bagong cut, maaari nyo rin po ditong hugasan yung pinaka pinagputulan, tapos po patuyuin lang bago itanim, ano. At yan po, maganda na po yan kasi mas mabilis mag-ugat yung inyong mga halaman na ipopropagate, and mas mabilis mag-germinate yung seeds, ano. So yan po yung kagandahan ng ating pagdidilig nitong ating hydrogen peroxide na may kasamang tubig, ano. So ayan, didilig na natin sa ating mga halaman para mas lalo pa po silang lumago at gumanda, at lalong lalo na maging kaakit-akit, ano, dahil sabi ko nga po, isa po ito doon sa mga ginagawa kong method, ano, para mapaganda yung ating mga plants. And even po dun sa mga flowering plants natin, mas mabilis po sila mamulaklak, ano, kasi nga po healthy yung roots nila, tapos healthy yung kanilang mga leaves, walang sakit. Kaya po mas namumulaklak din po sila, no. Maganda rin po tong idilig, no. Idilig nyo po siya every hapon, ano. Mas maganda po sa hapon tayo nagdidilig para in case na gumabi na araw, ma-absorb po niyan, ano, nung ating mga halaman, ano. At gawin nyo po iyan every 15 days, ano. Halimbawa, talagang may mga oras kayo na mag-aalo niyan, dali lang naman, napakasimple lang po niyan, ano. Talaga pong yan, gawin nyo po iyan, ano. At sabi ko sa inyo, gaganda po yung halaman nyo. Pwede po every 15 days or once a month. Pwede nyo rin po yan gawin, ano, yung pagdidilig po ng hydrogen peroxide na may kasamang tubig sa inyong mga halaman. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video about dito sa ating magic, no, na ingredients, ano, para sa pagpapaganda ng halaman. Actually, meron po talagang mga ganyang bagay na hindi natin inaakala na pwede pala sa ating mga halaman na makikita lang natin sa ating bahay, ano. Marami po yan na nadidiscover natin habang tumatagal na meron pala silang ibang gamit, ano. At nakakatuwa lang na halimbawa kapag meron tayo nito, imbis na bibili tayo ng mga pataba or fungicide, pesticide, pwede na rin natin itong magamit, ano. Kung halimbawa naman na talagang nandiyan lang ngayon sa bahay at wala kayong paggagamitan na iba, pwede nyo sampulan yung inyong mga halaman, ano. Maganda po yan, ano. Thank you so much sa inyong panonood. Ilan lang yan sa ating mga garden tips na pwede nyong matutunan dito sa ating YouTube channel. Kaya kung di pa po kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang pindutin yung notification bell para laging updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!